Alam naman nating lahat na ang Japan ay isa sa mga pinakakahangahangang bansa sa mundo. Kilala sa teknolohiya, kultura, at disiplina ng mga tao. Pero alam mo ba na may ilang bagay na normal lang sa Japan pero bawal sa ibang bansa? At syempre, may espesyal tayong matutuklasan mamaya at isa na dito ang isang nakakagulat na dahilan kung bakit hindi uso ang pamamalimos sa Japan. Kaya naman manatili ka hanggang dulo para malaman ang buong kwento. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mong kalimutan pindutin ang like at subscribe button para naman lagi kang updated sa mga susunod pa naming video. Unang-una sa ating listahan ay ang edad ng pahintulot or age of consent. Sa maraming bansa, ang legal na edad para makagawa ng personal na desisyon tungkol sa katawan ay nasa 16 to 18 years old. Pero alam mo ba na sa Japan, ito ay 13 years old lang. Ayon sa batas, ang isang 13 years old ay maaaring gumawa ng sariling desisyon pagdating sa ganitong usapin ng walang legal na parusa. Pero bago mo isipin na masyadong maluwag ang Japan pagdating dito, dapat mong malaman na may malalim na pinag-ugatan ito sa kanilang kultura. Matagal nang nasa batas ng Japan ang edad na ito at itinuturing itong bahagi ng kanilang tradisyonal na pananaw sa paglaki at pagmature ng isang tao. Alam namin na sensitibo ang ganitong usapin at iba-iba ang pananaw ng bawat isa tungkol dito. Pero mahalagang maunawaan natin ang mga batas at kaugalian ng iba't ibang bansa at igalang ang kanilang kultura. Sa Japan, normal lang ang maligo sa onsen o pampublikong paliguan kasama ang ibang tao kahit hindi mo sila kakilala. Bata man o matanda, lalaki o babae, sama-sama silang naliligo sa mainit na bukal o hot spring. Pero sa maraming bansa, lalo na sa kanluran, bawal ang pampublikong kahubdan, kaya mahigpit itong ipinagbabawal. Ang onsen ay bahagi na ng kulturang Hapones sa loob ng daan-daang taon. Hindi lang ito basta pampaligo, isa itong paraan ng pagpapahinga, pakikisalamuha, at pagbibigay ng ginhawa sa katawan at isip. Maraming onsen ang may natural na tubig na may mineral, at kadalasan matatagpuan ang mga ito sa mga lugar na may magagandang tanawin. Kaya kung bibisita ka sa Japan, huwag mong palampasin ang kakaibang karanasang ito. Pero bakit bawal ang pampublikong paliligo sa ibang bansa? Simple lang, magkakaiba ang pananaw ng bawat kultura. Sa Japan, nakikita ito bilang isang aktibidad na nagpapalakas ng samahan at kalusugan, samantalang sa ibang bansa, mas may pagkahiya o konserbatibong pagtingin dito. Kaya kung mapapadpad ka sa isang onsen, tandaan lang ang ilang simpleng alituntunin. Magdala ng tuwalya, sundin ang tamang asal, at higit sa lahat maging bukas ang isipan sa bagong karanasan. Ang isa pang bagay na maaring magulat ka ay ang patakaran sa paninigarilyo sa Japan. Alam mo ba na walang pambansang batas na nagbabawal sa paninigarilyo sa pampublikong lugar? Ibig sabihin, pwede kang manigarilyo kahit saan. Sa parke, sa kalsada, o kahit sa loob ng ilang train stations. Para sa mga bansang may mahigpit na regulasyon sa paninigarilyo, tiyak na nakakagulat ito. Pero sa Japan, parte na ito ng pang-araw-araw na buhay. Gayunpaman, hindi ibig sabihin nito na walang anumang limitasyon. May ilang lungsod at lugar sa Japan na may sariling batas laban sa paninigarilyo sa pampublikong lugar. Maraming establishmento rin ang may itinalagang smoking areas upang hindi maapektuhan ang ibang tao. Kaya kung isa kang naninigarilyo at balak mong bumisita sa Japan, oo, maaari kang manigarilyo sa maraming lugar. Pero siguraduhin mong alam mo ang mga patakaran sa lugar na pupuntahan mo upang maiwasan ang anumang abala. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isa pang bagay na tila bawal sa maraming bansa pero normal lang sa Japan, ang pagmamay-ari ng espada. Sa karamihan ng mga bansa, itinuturing na ilegal ang pag-aari ng matalim na sandata gaya ng espada. Pero sa Japan, hindi lang ito pinapayagan, bahagi pa ito ng kanilang kultura at kasaysayan. Noon pa man, ang espada ay mahalaga na sa kulturang Hapones. Ginamit ito ng mga samurai, ang dating mandirigma ng Japan, bilang sandata at simbolo ng kanilang karangalan at estado sa lipunan. Hanggang ngayon, itinuturing pa rin ang espada bilang isang tradisyonal at respetadong bagay sa Japan. Maraming Hapones ang nag-aaral ng Kendo, isang martial art na gumagamit ng espada bilang paraan ng pagpapahalaga sa kanilang kasaysayan. Dahil dito, pinapayagan ng gobyerno ng Japan ang pagmamay-ari ng espada basta ito ay nakarehistro at maayos ang pagkakaingat. Sa katunayan, maaari kang bumili ng espada mula sa isang lisensyadong tindahan at maiuwi ito bilang souvenir. Pero huwag mong isiping pwede kang maglakad-lakad sa kalsada na may dalang espada. Mahigpit pa rin ang regulasyon upang tiyaking hindi ito magagamit sa maling paraan. Kung lumabag ka sa mga patakarang ito, maaari kang mapatawan ng mabibigat na parusa, katulad din ng sa ibang bansa.
Sa kabuuan, ang pagmamay-ari ng espada ay normal lang sa Japan. Isa itong pamana ng kasaysayan na patuloy na pinahahalagahan ng mga Hapones hanggang sa kasalukuyan. Sa maraming bansa, mahigpit na ipinagbabawal ang pangingisda at pagkain ng balyena dahil maraming uri nito ang nanganganib ng maubos. Pero sa Japan, ang pagkain ng balyena ay isang tradisyonal na bahagi ng kanilang kultura. Sa loob ng maraming siglo, ang mga Hapones ay nangangaso ng balyena para sa pagkain at iba pang gamit. Para sa kanila, ito ay hindi lang isang pagkain kundi isang pamana ng kanilang kasaysayan. Kahit na tinutulan ito ng maraming bansa at organisasyon, ipinagtatanggol ng Japan ang kanilang posisyon, sinasabing ang pangangaso ng ilang uri ng balyena ay ginagawa para sa scientific research. Sa huli, mahalagang tandaan na ang pagkain ng balyena sa Japan ay may malalim na pinagmulan sa kanilang kultura. Maaaring hindi ito katanggap-tanggap sa ibang bansa, pero para sa kanila, isa itong normal na bahagi ng kanilang pagkain at tradisyon. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pamamalimos, isang bagay na makikita sa halos lahat ng bansa, pero hindi sa Japan. Sa Japan, bawal ang mamalimos sa pampublikong lugar. Hindi mo basta-basta makikita ang mga tao na nakaupo sa gilid ng kalsada at humihingi ng pera o pagkain. Pero bakit nga ba ganito? Ito ay may kinalaman sa malalim na kultura ng responsibilidad sa Japan. Sa kanilang tradisyon, inaasahan ang bawat isa na magsikap at tumayo sa sariling paa sa halip na umasa sa iba. Sa halip na mamalimos, ang mga taong nahihirapan sa buhay ay hinihikayat na maghanap ng solusyon sa kanilang problema sa mas organisadong paraan. Isa pa, sa Japan, mahalaga ang kaayusan at kalinisan sa pampublikong lugar. Ang pamamalimos ay maaaring ituring na isang pampublikong abala o istorbo sa kaayusan ng lipunan. Pero paano naman ang mga taong walang tirahan? Huwag kang mag-alala, may mga programa at serbisyo ang gobyerno para tulungan ang mga nangangailangan. May mga shelters, libreng pagkain at tulong pangkabuhayan upang matulungan silang makabangon. Dahil dito, ang Japan ay may isa sa pinakamababang bilang ng mga taong walang tirahan sa mga mauunlad na bansa. Ilan lamang ito sa mga bagay na normal sa Japan pero maaaring hindi mo inaasahan. Ang bansang ito ay punong-puno ng mga kaugalian at batas na kakaiba sa iba, kaya napakaganda nitong tuklasin at pag-aralan. Kaya sa susunod na bumisita ka sa Japan, tandaan mong yakapin ang kanilang kultura at subukan ang mga bagong karanasan, kahit pa iba ito sa nakasanayan mo. Kung gusto mo pa ng mas marami pang kwento at kaalaman tungkol sa Japan at iba pang bansa, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell para wala kang ma-miss na video. Salamat sa panonood at kita-kits sa susunod nating episode.